sa atin ng Panginoon. Ang title ng ating mensahe ngayong gabi nito, paano ba ang maging masaya? Napag-aralan natin one time, I think that was last year, na ang sabi ng Panginoon sa atin sa mensahe, hindi kasalanan ang maging masaya. Actually, sa katunayan po, ang nais ng Diyos sa atin ay maging masaya habang nasa lupa. Ang gusto niya, parati tayo na mayroong galak sa puso, mayroong kapayapaan. Pero kung minsan, hindi natin yun, natataw mo kasi paano nga ba maging masaya sa isang mundo na napakagulo? Di ba? Sino magsasabi sa atin na ang mundo ay hindi magulo? Wala. Magulo ang mundo. Tanggapin na natin yon. Sa isang buhay na puno ng uncertainties o pag-aalinlangan, punong-puno ng pagtutuda kung ano mangyayari bukas, punong-puno ng takot, punong-puno ng pangamba. Kung minsan, hindi natin naisa sa pamuhay yung ganap na pagiging masaya. Na dapat sana'y maging masaya tayo habang nasa mundo. Kasi napakakaunti po ng oras natin sa mundo. What is 70 years of living here in this world? 80, 90, 100, napakaisipan compared to the eternal life na naghihintay sa atin doon. So, gusto ng Panginoon, habang nandito tayo, maging masaya. Tatak natin sa isip natin yon. Hindi kasalanan ang maging masaya. Kasi sinasabi po sa awit, sa Psalms, mga awit 138:7. 138:7. Psalms 138:7. Bagamat ako'y lumakad sa gitna ng kabagabagan, iyong bubuhayin ako. Iyong iuunat ang iyong kamay laban sa puot ng aking kaaway, aking mga kaaway. At ililigtas ako ng iyong kanang kamay. Ang iyong kanan. People have worries. People have fears. People have confusion. Wala pang tao na kamtan ang ganap na kapayapaan sa mundo. Sino na ba sa atin yung kanyang kasiyahan? 1 taon bago nag-expire. 2 taon bago nag-expire. 3 taon bago nag-expire. Hindi nangyayari yun. Kumisa nga sa isang araw, ups and downs ang ma-experience mo. Alas 7 ng umaga, good na good ka, nasa good ka. And then, pagdating ng alas 9, may nag-text. Sira ang araw mo. Pagdating ng alas 11, meron kang nakitang kapitbahay na nakausap mo na mayroong masamang balita. Yung mood mo talagang bumaba na. And then alas 12, sumaya ka na naman kasi kumain ka na naman ng mas mga pagkain. Alam mo na ng hapon, so, itong tiyan mo, mayroon na sa sobrang gusto. Di ba? Sino makakapagsabi na ang iyong buong maghapon ay magiging maganda? Ito ay magiging masaya. Ito ay magiging payapa. Wala pong makakapagsabi noon. There is so much trouble from the inside. Ang sabi nga dito sa ating binasa, bagaman ako'y lumakad sa gitna ng kabagabagan. So, nasa gitna tayo palagi ng kabagabagan. There is so much trouble actually from the inside. Sa loob-loob natin. Sa ating mga iniisip, sa ating mga nadarama. A lot of troubles too from the outside din. Yung sinabi ko kanina from the inside, yung sa pag-iisip mo pa lang, wala ka ng kapayapaan. Inisip ka pa, nagagod na ka. Bago matulog, nag-iisip ka ng mga problema. Kung isa na ako, kapag sobrang yung pag-iisip ko sa aking gagawin kinabukasan, halos hindi ako mapagkatulog magdamag. Matutulog ako, hindi gigisip ulit. Matutulog, gigisip ulit. Kapag may problema ka, ganyan ka. Maging sa pagtulog, hindi ka magiging payapa. Yun ang mga sinasabi ko, trouble from the inside. A lot of troubles too from the outside. Ano yung from the outside? Kung ang mga tao ba na nakakasalamuhan natin ay palaging sasang-ayon sa ating gusto, marahil hindi.
Hindi naman 100% kapag nag-post ka sa Facebook, kung 1,000 yung friends mo, 1,000 maglalike sa'yo. Kung minsan nga, 2 lang maglalike. So, dito po, it is trouble from the outside kapag ang mga tao, hindi lahat magiging kaibigan mo. Ang mga tao, hindi lahat magiging para sa'yo. Ibig sabihin na sasang-ayon sa gusto mo at magiging ka-level mo sa pag-iisip. Marami magiging kaaway mo. Marami wala ka namang ginagawa sa kanila. Pero panay ang parinig sa'yo na ikinagadalamhati ng buhay mo. There is environment. Yung una sinabi ko, there is trouble inside, there is trouble outside, and there is trouble in that environment. Yung ating nature, katulad nito, gumisan babakyo, gumisan maganda naman yung panahon. Gumisan ang ganda-ganda ng buhay, biglang lilintol. At marami na tayong we just have to thank the Lord na hindi natin naranasan yung mga naranasan sa Japan, sa California, na kapag lumintol, talagang marami ang namamatay. Ito po yung mga uncontrollable troubles. Hindi mo makukontrol ito kasi nature ito. Kasama nito sa buhay natin. Maraming uncontrollable troubles na encounter yung mga tao. Darating at darating kahit ayaw natin at sa gusto, kasama na natin yung mga trouble na yan, yung mga uncontrollable trouble. Ano yung isa? Kamatayan. Death. Masaya ka dahil kasama mo ang minamahal mo, pero may halong lungkot kapag iniisip mo na darating ang araw, kundi mo siya iiwan, ikaw ang iiwanan. And that is uncontrollable trouble din. Makukontrollable yung kamatayan. Lahat tayo papunta doon. Unang-una lang, sabi nga ng iba, na kapag nasa lamayan tayo at makikita natin, sasabihin ng iba, unang-una lang, malay natin tayo susunod. So, yun ang labis na nagpapalungkot sa atin, yung hindi pa man dumarating, nalulungkot na tayo. Iniisip na natin, balang araw, iiwanan ako ng pangit nito. Di ba? Yan ang labis na nagpapalungkot sa atin. Ito ang mga dahilan kung bakit ang buhay ay nagiging malungkot. Mga bagay na hindi napipigilan. Mga uncontrollable troubles. Kaya nga tayo ay kailangan maging masaya. Ito ang topic natin ngayon. We have to be happy. Kung parati ang mga ito nasa ating isipan, hindi kailangan maging masaya ang ating buhay. Kailangan natin hanapin kung paano natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. At ngayong gabing ito, napakapalan po natin. Ang sabi nga ni Sister Esmerina, Brother Nick, hindi aksidenteng nandito ka. Tulad namin, hindi aksidenteng nandito kami. There is something good that will happen to us tonight. There is something goodness na iparililig na Panginoon sa atin na mag-ibig yung pagpapala paglabas natin ng lugar nito. So, huwag natin itindihin ulan. Mas maganda yung sasabihin ng Panginoon kaysa sa tulog ng ulan yan. Parang, isipin natin, parang tahimik na tahimik ngayon at ang Panginoon ang siyang nangungusap sa atin. At kapag ang tao ay masaya, nalalagpasan niya ang bagay na nagpapalungkot sa kanya. Yun lang po. Wala namang you are happy at the same time you are sad. Kapag masaya ka, talo mo na yung kalungkutan. So ngayon po, ito ang pag-aaralan natin. How to be happy. Psalms 138, 2-8. Babasahin ko po sa inyo. Mga awit, 138, 2-8. Ako ay sasamba sa nakunang yung banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan. This is a prayer. Dahil sa iyong magandang loob at dahil sa iyong katotohanan. Sapagkat iyong pinagakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Nang araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako. Kinakausap dito ni, I think, kung di si Solomon, si David, kinakausap niya ang Diyos. Ang sabi dito, nung araw na ako'y tumawag, sinagot mo ako.
iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Lahat ng mga hari sa lupa ay magpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat kailang narinig ang mga salita ng iyong bibig. Oo, sila'y magsisiawit tungkol sa mga daan ng Panginoon, sapagkat dakila ang kalwalatian ng Panginoon. Sapagkat pagkaman ng Panginoon ay mataas, gumagalang din siya sa mababa. Ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. Bagaman ako'y lumakad sa gitna ng kabagabagan, iyong bubuhayin ako, iyong iuunat ang iyong mga kamay laban sa puot ng aking mga kaaway, at ililigtas ako ng iyong kanan. Pasasakdalin ng Panginoon at sagpo sa akin. Ang iyong kagandahang loob, O Panginoon, ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong sarili mga kamay. This is a prayer of a lot of thanksgiving, na pagpapasalamat sa mga binigay ng Diyos sa buhay ng nagkasal na ito. At ngayon po, pagpupulay-pulayin natin ang mga salitang ito. The title of our message is Reasons to be Happy. Bakit ka ba masaya? Isasabi muna natin yung how to be happy. Kasi kapag narinig natin yung mga rason, yung mga dahilan kung bakit ka kailangan masaya, makikita mo na kung paano maging masaya. Kasi pag-aaralan natin ngayon, mga dahilan kung bakit ka kailangan maging masaya. In English, reasons why we have to be happy. Reasons to be happy. Number one reason why we have to be happy is God is loving and faithful. And everybody will say amen. Amen. Yes. Masaya tayo kasi ang Diyos ay mapagmahal at tapat sa kanyang mga anak. Kahit pa ang mga tao ay hindi tuloy-tuloy ang pagiging tapat at mapagmahal, isang reason kung bakit tayo ay masaya kasi mayroon tayong Diyos na parating umiibig sa atin at tapat sa ating buhay. Kapag inuuna mo ang pag-ibig mo sa Diyos, hindi ka kailanman malulugmok. Kahit na dumating pa yung oras na tayo ay iiwan ang pagtaksila ng ating mga minamahal sa buhay, masishake ka. Pero you will never be yung talagang 100% na igugupo ka ng iyong problema. Kasi nga, mayroon kang minamahal na Diyos. You will be shaken, of course, pero hindi ko ang panghihinaan ka ng loob. Kasi, si God ang yung number one. Amen po ba? Amen. Kapag si God ang number one, iiwan ka ba ni God? Okay. Kapag number 2 mo lang ang iyong asawa, number 3 yung anak, number 4 yung cellphone mo, number 5 yung kotse mo, ang lahat na niya mawawala eh. Eh, paano kung nawala yung from 2 to, kung number 1 mo yung asawa mo, number 5 yung kotse mo, kung nawala lahat yan, ano mangyayari sa iyo? Kung di ka masisira ng balik, ang punta mo ay sementeryo. Pero hindi mangyayari nun. Kasi nga, ang number 1 mo sa buhay ay hindi namamatay. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. So, yun ang ibig sabihin nun. We have reasons to be happy kasi we love the God who is so loving and so faithful to us. Isang bagay ang naisip ko. Ang isang Kristiyano, kailangan maging isa siyang happiness factory. Ano ba yung happiness factory? Hindi ka magiging loneliness factory. Ibig sabihin, kapag ikaw ay Kristiyano, ikaw ang masaya, di ba? Masaya ka dahil may Diyos na sa buhay. Mayroong Diyos na buhay na nagmamahal sa iyo. When you have that happiness factory in your heart, yung mga nakakasalamuhan mo na nagiging masaya. Kasi mayroong mga tao, makasama mo lang siya, pag naghiwalay kayo, parang pasan-pasan mo na yung mundo. Kasi kambayan na, pero sa nag-iwalay. But when you have that character na ikaw ay mayroong happiness factory, kapag nakakausap ng mga tao, kumagaan yung problema nila, nagiging masaya sila.
Na-text na ka mo, hindi nang mahihiyak, kalimutan yung problema niya. That is what I mean by happiness factory. Kailangan, hindi lang kapag masaya ang puso mo dahil minamahal mo Diyos, minamahal ka ng Diyos, kailangan nagmamanifest sa ito. Nakikita ng tao sa ito na ipapamamahagi mo ito sa ibang tao. When you are happy, kailangan people surround you also will be happy. Yes, yes po. Amen. Yes. We cannot control other people, but we can control ourselves. Na pwede tayong maging mapagmahal. Pwede tayong maging tapat. Pwede tayong magpasaya ng mga tao. Nanong-yamoy itang patsiyapin pinatokang palimos. Ebale. Nanong-yamoy itang dinamang tinape. Ano na lang yung bibigyan mo siya ng isang malamig na tubig kung wala kang pagkain na ibibigyan. In that case, magagawan mo na nagiging daluyan ka ng pagpapala o kaligayahan ng Diyos sa ibang tao. Yan yung kaligayahan para sa kanila. Kung minsan, yung maliit sa atin, yung mga walang kwento sa atin, malaking bagay sa ibang tao yan. So you can be a happiness factory if you search those little things na hindi mo na kailangan at ipamahagi sa ibang tao. Pwede po yun. And you'll never know na malaking bagay para sa kanila yun. So, number 2 reasons why we have to be happy is the reason because God is true to His Word. Masaya tayo. Yun ay isang rason kung bakit ka masaya kasi totoo yung salita ng Diyos. Sino ba hindi masaya? 5 years na tayong ginagawa natin yung pananampahan. Masaya ka kasi alam mo, ang iyong mga salita pinag-aaralan ay totoo. Ang mga salita nito ay nanggagaling mismo sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa iyo sa akin. Yun ay malaking rason na para maging masaya, di ba? Ano niya itong problema mong alakang alusal niya, di ba naman pag-comporta? Kaya mo itong gapin niyo. Na ilagay mo sa isipan mo, kahit wala akong alusal, kasi totoo naman yung mga salita ng Diyos. Totoo ang Diyos. Yun ay magbibigay ng kasiyahan sa puso mo. When you think that the word of the Lord is true. Di ba sa kanya tayo kumukuha ng lakas na loob? Dahil alam natin na tunay ang mga pangako niya. Ang salita ng Diyos ay punong-puno ng pangako. Pero we need to know the promises of God. Paano mo i-claim yung bagay na hindi mo alam? Di ba? Bakit masaya ka? Kasi alam mo, totoo yung pangako ng Diyos. Ang daming pangako ng Diyos, hindi mo mabilang. From Genesis to Revelation, tingnan mo yung pangako ng Diyos na pagpapalain ka niya. But you can never claim those promises if you don't know them. Kailangan alamin mo muna. So dito po, before we claim it, kailangan we have to read the Bible. That is why, kapag binasa mo yung Bible at nakita mo yung pangako ng Diyos, yun ay isang reason why you have to be happy. Kasi alam mo, totoo yun eh. Ang daming pangako ng Diyos na makapagpaligaya sa iyo. Di ba, yung introduction natin kanina, yung wait. Kapag nakita mo yung pangako ng Diyos, oops, ganda nito ha. Pero kailangan ko mabuntay. Mapapasa akin dito. Kung hindi ka ba naging masaya, naging masaya ka. Eh, tama lang, nagtaklaro sa'yo. Na sa Pasko, bibigyan kita ng iPhone, ano na ba yung uso ngayon? iPhone 8? iPhone 10. Sige. Sabi ng isang tao, bibigyan kita ng iPhone 10 sa Pasko. Yun nga, hindi ka naman napagkatulog eh. Tao lang yun. Pwedeng mamatay yun bago Pasko. Wala ka ng iPhone 10. Pwedeng mag-change mind yun. Pwedeng ma-bankrupt siya. Pwedeng matanggal yung trabaho niya. Wala namang permanent sa mundo eh. Pwedeng ngayon, ang ganda ng trabaho niya. Pagdating ng Pasko, wala ng trabaho. Wala na rin yung iPhone 10 mo. Yun lang. Ano na sa'yo? Nagbigay ng excitement. Paano pa? How much more ang Diyos ang nag-promise? Kasi ang Diyos hindi namamatay. Ang Diyos hindi nabiling jobless. Parating may trabaho ang Diyos. Parating may ibinibigay. Parating hindi nagkukulang. Magbigay man siya ng isang milyong piso ngayon, bukas meron naman siya 10 milyon. God is so rich. Kasi siya pinanggagalingan ng lahat
lahat ng pagkain. Pinanggagalingan ng lahat ng nakikita natin at hindi nakikita. So, one reason why we have to be happy is God is true to His promises. Amen po ba? Amen. At yung kapanatagan, mundo. Panatag ka kasi alam mo, yung Diyos na nag-promise sa'yo na ipagkakalon niya yung gusto mo, mangyayari at mangyayari. You just have to wait. Amen po ba? Amen. Okay. Sabi ko po, ang masayang tao ay naniniwala sa pangako ng Diyos. Take note, naniniwala siya sa pangako ng Diyos at alam niyang ito ay tutuparin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mapagmahal at tapat. 1 Kings 8:26. And now, God of Israel, let your word that you promised your servant David, my father, come true. At alam ni Solomon na maraming ipinangako ang Diyos sa ama niyang si Haring David. Si Solomon po ay anak ni Haring David. So, dito sa panalangin ni Solomon na sabi niya, let your word that you promised your servant David, my father, come true. Alam ni Solomon na pangako ng Diyos sa kanyang ama si David, ito ay i-claim din niya. So, same is true sa ating buhay po. Hindi niya pinapahalahanan ng Diyos. Sabi ko nga kanina, when we pray, nire-remind lang natin ang ating sarili sa mga bagay na ipagkakalo ng Diyos. Hindi niya nire-remind ng Diyos dito, ha? Take note, hindi mo kailangang i-remind ng Diyos sa kanyang pangako. When we say these things, na sasabihin mo, Lord, yung pangako mo sa akin, Ama, nung nabubuhay pa, mapapasa akin din, ha? You are not reminding God. You are reminding yourself about the Word of God. Na ang Diyos ay totoo, na ang pangako ng Diyos ay totoo, at nagkakatotoo nga. So when we pray like this, pinapahalahan na natin ang sarili natin na, cheer up, maging happy ka. Kalimutan mo problema mo. Bakit? Kasi alam mo, yung mga pangako ng Diyos, darating at darating at darating at darating, hindi mapipigilan yan. And one thing for sure, kapag Kristiyano yung ama mo, kapag Kristiyano yung ama ng mga anak natin ngayon, mamamana nila yung mga pinatanggap natin sa Diyos. Amen po ba? Napakapala ng mga bata ng mga magulang nila ay Kristiyano at alam ang salita ng Panginoon. Dahil dito po nakita na si David, minana niya yung mga ipinagkaloob ng Diyos sa buhay ng kanyang ama. So dito po, blessings nito sa atin. This is one reason why we have to be happy kasi alam natin that the promises of God are true and it will come true. Sa Joshua 21:45, sabi sa Tagalog, walang nagkulang sa isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon sa sambahayan ng Israel. Lahat ay nangyari. See, kung titignan natin doon, ang makikita natin sa verse ito, ang Diyos ay maaasahan. Walang nagkulang eh. Sa mga sinabi daw ng Panginoon, 100% nakamta nila, nakita nila. So, sabi dito, lahat ay nangyari. Lahat ng sinabi ng Diyos, nangyari lahat. Sa ating buhay, huwag mong panghinaan ng loob mo, kapatid. Kung ngayon man nakakaranas ka ng mga experience mo, yung mga bagay na akala mo wala nang katapusan. Tulad ng ating sinabi kanina, God is not finished. Lahat ay mangyayari. Read the Bible at makikita mo doon kung anong sinasabi ng Diyos sa iyo. Mga pangako ng Diyos na makakapagpasaya sa iyo. Mga pangako ng Diyos na mag-aalis ng lahat ng problema mo. Amen po ba? Amen. Number 3 reason why we have to be happy, it is because God rules. Kung minsan nakala natin, hindi ito, tunay nga ba na God rules? Ang dami nangyayari sa mundo na masasama. Ang daming nare-rape, ang daming napapagnakawan, ang daming namamatay, ang daming pinapatay. Maraming mga kagulo sa mundo, patayan dito, patayan doon. And then we will say, God rules. Pero ang totoo po, ang pagkahari ng kadiliman ay pansamantala lang. Tunay po, magulong mundo. Pero still, God rules. Hindi pa nangyari yung matatakpan ng kadiliman ang liwanag ng Diyos.
tinatakpan ng kadiliman, ng liwanag ng Diyos, yung kadiliman ng demonyo. Hindi pwede mangibabaw yung kadiliman, kailanman. At sabi ko nga, one reason why we have to be happy is kasi God rules. Ang sabi sa awit 138:4-5, Psalms 138:4-5, ang lahat ng mga hari sa lupa ay mga papasalamat sa iyo, O Panginoon, sapagkat kanilang narinig ang mga salita ng iyong bibig. Oo, sila'y magsisiawit tungkol sa mga daan ng Panginoon, sapagkat dakila ang kalwalatian ng Panginoon. Ibig sabihin po, ang paghahari ng kadiliman ay pansamantala lamang. There will come a time in the day of judgment, doon ang oras ng mga tao na sinasabi mo, naghari sa mundo, pinagharian ang kadiliman, akala mo forever na sila maghahari. In the day of judgment, makikita mo sa araw ng paghukom, ikaw ang nasa taas at sila ang nasa ibaba. So, very limited yung time. Kung nagkaroon man ang pagkakataon ng kadiliman ay namuno sa mundo, pero hindi yun magtatagal. At mangingibabaw pa rin ang kaliwanagan na galing sa Panginoon. Ang panlaban sa ating mga pagdududa, ito ang sandata sa mga kabagabagan ay ang pananampalataya sa Diyos. The best weapon for our loneliness is our faith in God. Kasi pag may faith ka, kapag may pananampalataya ka, alam mo na matatapos yun eh. Kapag yung kalungkutan mo, walang tigil, isang taon ka na naglulosa, isang taon ka na iniisip mo yung problema mo, hindi maalis-alis, siguro wala kang pananampalataya ng Diyos. Wala kang pananampalataya, natutulungan ka ng Diyos. Kasi ang sabi ko dito, ang pinaka-sandata sa iyong mga problema para ito ay magapi mo is your faith in God. Ang sabi po sa Hebrews 11:1, faith is the confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. Ngayon, ang pananampalataya ang siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. See? Napapanatag ka sa mga hinihintay mo kasi mayroon kang pananampalataya. Kapag wala kang pananampalataya, yung mga nakikita mong mga bagay, yung ka lang naniniwala eh. Those things you see are temporary. Mawawala lahat yan. So, kung doon ka nananampalataya doon sa mga nakikita mong material na bagay, nalang araw lulungkot ka rin. Ang sinasabi nito, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. That is why we are saved by faith, not by our knowledge. We are saved kasi alam natin totoo ang Diyos. Di ba na nakasulat sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish. Whoever believes in Him. Ano yung believe in Him? That is faith. That what saved you and me. Yung faithful na si Kristo, kaya kang dalhin sa langit. Yung faithful na assurance na si Kristo, naniniwala ka sa John 14:6, that Jesus is the way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through me. Naniniwala ka, bakit? Nakita mo ba ginawa ni Kristo yun? Hindi, bakit ka niwala? Kasi, alam mo, naniniwala ka, may kapanatagan ng loob mo na gagawin ni Kristo yun. Because God is good. God loves you. That is why, may kapanatagan ng loob mo kasi mayroon kang pananampalataya. Against mo natin lang. Yun ang magpapanatag sa loob mo. Umiyak ka, may problema ka, may panatag ka kasi ating ang faith in God. You know that God is alive, God is good, God is faithful, that God will help you in His perfect time. Panatag ka na. Kasi that's faith. You have the assurance of what we do not see. What is what we do not see? Your future. You do not see your future. Pero hindi ka umiiyak, hindi ka nakapagdabag, hindi ka natataranta, hindi ka natatakot. Bakit? Kasi alam mo, God holds the future already. God is already there in the future. The future is waiting for you. Magandang future kasi God is with that future.
And you are panatag. Panatag ka kasi alam mo, pagdating mo sa future mo, nandun ulit si God. God is with you today. God is with you tomorrow. God is with you in the future. Kaya ka panatag ka rin. And that is what we call faith. Amen po ba? Number 4. Why you are happy? The reason why I'm happy because God answers prayers and we all say Amen. Amen. O hindi ko magpapasaya sa iyo? Masaya ka, bakit? Kasi ano ko sasabihin ng Panginoon ng darahin ko. Yun ang sasabihin mo kapag may nagtanong sa'yo, why are you happy? Wala ka ng ulam eh. Wala ka ng pera eh. Wala ka ng trabaho eh. May sakit ka nga eh. Why are you happy? Why are you smiling? I am happy because I know God will answer my prayers. Are you happy? Amen. Because you know that in His perfect time, God will answer your prayers. Pero bakit kuminsan? Pinas ko sa Facebook ko. Sinasagot na ni Lord ang ating mga prayers ay hindi pa rin tayo happy. Kasi we only want yes for an answer. Sino nakakaalala nun na pinas ko sa Facebook? We only want yes for an answer. Gusto natin sagutin ni Lord yung ating panalangin, okay lang. Pero kapag sinabi ni Lord, ito ang dapat mong gawin, pumunta ka doon, kausapin mo ito, alisin mo ito. Lord, huwag mo lang i-expound. Gusto kong answer mo sa aking panalangin, yes or no lang. Tinuturuan natin ng Diyos. Anong system? You will not be happy. Kasi hindi 100% at kailan ka eh. Kapag ang iyong panalangin sinigot ni Lord, 100% buo yun, package yun. Ibibigay niya sa'yo. Wala kang kailangan gawin. Wala kang kailangan isipin. Ipagagawa sa ni Lord, yung dapat mong gawin. Lord, mahirap eh. Kapag pumunta ko doon, lalo akong mahirap eh. Lord, mahirap. Ang mga taong kasama ko doon, kakasamahin ko. Hindi ko man kilala doon eh. Lord, mahirap. Pupunta ako sa trabaho niyan. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko doon. Yun ang mahirap sa atin. We do not have faith in God. Kapag sinagot ni Lord yung panalangin mo, go ka lang. God, sika na mga kasama mo. Di ba ganun ang sagot ni Moses na sinabi ni Lord sa kanya? O pumunta ka doon. Palalayain ko yung aking mga anak na mga Hebreo sa kamay ni Pharaoh, mga 40,000 yata sila. Ang sabi ni Moses, no, hindi ako. Kapakulot eh. Utal ako lang. Hindi kaya mo salita. Ano sabi ni Lord? I will speak for you. Package yun. Kapag pinadala ka ni Lord doon, hindi ka mag-iisa. Hindi ka pupunta mag-isa. Kasama mo si God. Bakit? Mayroon ka na bang mga bagay na pinuntahan na pinadala ka ni Lord na magiging alanganin ka? Kapag pinagkaloob ni Lord, package. Kailangan lamang, kapag sinabi ni Lord niya yes, yung kadog ko nun, gawin mo ito. Gawin mo ito, punta ka dito, punta ka ron. God will bless you. Matatanggap mo yung pagpapala kasi nagtiwala ka sa Kanya na hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. So yung yes, hindi pa tapos yun. When God answer yes, Lord, ano yung susunod? Yun ang dapat mong itanong kay Lord. Lord, oo, nakita ko yung tugon mo, yes. Ano po ang susunod kong gawin? Yun ang pinakapaboritong word na maririnig ni Lord sa atin, yung Lord, sabihin mo kung anong gagawin ko, and I'll do it. And that is the favorite na salita na magagalit sa atin, na maririnig ng Diyos. Yung ipagkakatiwala mo lahat sa Kanya. Yung wala kang sasabihin, yung hindi ka magpo-complain. Unlike Moses, hindi ako pwede dyan, hindi ako marunong magsalita. Hindi gusto ni Lord na. Ang gusto ni Lord, kahit hindi ka marunong magsalita, sabihin mo, go ka lang ng go. Yun ang gusto ni Lord. You will succeed. You will be successful. Pwede na po. And sometimes, we only want a yes answer from God. Diba? Lord, do not fail me this time. Lord, I will not accept any answer except yes. Meron ganun eh. Kapag hindi tumugon si Lord sa gusto mo,
hindi ka magiging masaya. Kasi hindi naman ito yung prayer ko. Alam niyo po, prayer is not a command. Prayer, hindi yung nag-order ka kay Lord. Lord, parang waiter si Lord na bigyan mo ako ng pares. Ano nga ba yung pares? Yung Jesus ka, hindi niya kaya ba yung pares eh. Pero pagpapag yung niya po, text ko, at sumang niya po, sali mo kong pares. Pares. Nasubalita yan. Pares, hindi mo alam. Ilan taon ka na? Saan ka nang galit? Nasa niya po ka. Masarap, ikatabi ng first option at may tayo doon. May pares doon, meron siyang goto at saka ano yung pares ng goto? Tokwa! Tokwa saboy! Kasi, umuulan mo, nasa lusang kakain ko. Pares, ang tawag doon. Sabi ko po, masanda ko. When God say yes, it's a blessing. Tanda mo yun. But when God answers no, the blessing is still a blessing. Tayo mga magulang, do you always say yes sa ating mga anak? Tatanungin kita, sis. Kapag ikaw, 10 lang ang anak mo, ay 8 lang pala. 8 yung anak na isang beses ko. Kapag sinabi ng anak mo, Mama, bili mo ako nito, bili mo ako nito. Yes ka agad. Kahit anong yes na yes. Hindi. Susuriin muna ng ating ina, ito ba'y magbibigay ng hindi lang kasiyahan, na magiging simpa yung anak mo kapag hindi nagkaroon ko sa kanya mo. Same story na God. Kapag sinabi niya no, it's still a blessing kasi mapapahamak tayo doon. Hindi natin alam. But God knows. Kasi God knows best. Pero sa ating mature na pananaw, kapag nag-mature na tayo, makikita natin na, oo nga pala, hindi nga pala dapat mapasa akin yung hinili ko na yun. Kapag nag-mature ka na, nag-realize mo. Same is true sa ating mga anak, they will know, kapag na-realize na nila, na tama pala si Itay, hindi niya ibigay sa akin yung hindi ko na bata ako. Kasi maraming napahamak doon sa mga Itay na nagbigay sa kanila. So kapag nag-mature na tayo, marami tayong dapat pagpasalamat sa Diyos sa mga no answers kapag na-realize na natin na makakasama sa atin ang mga yun. So dalawa na yun. When God answers yes, it is a blessing. When God answers no, it is a blessing. But when God answers wait, is it also a blessing? Amen. So, everything is a blessing. Kapag galing sa Panginoon, blessing lahat. When God say yes, blessing. When God say no, blessing. When God say yes, it is a blessing. Gusto natin puro yes, pero when God say no, yan ang the best. Because God knows best. But when God says wait, you wait. God's timing is always perfect, sabi mo ang kanina. Maraming nalulungkot kapag naghihintay. Kaya malungkot, kaya na-excite ka. Kasi parating ang blessing. May faith ka nga eh. Alam mo darating. So you have to wait. Wait with gladness. Hindi yung wait na nagmamatol ka. Hindi yung wait na nagdadabog ka. Hindi yung wait na, ay wala nang pag-asa ito. Hindi na pagkakaroon, gagawa na ako ng paraan. Hindi yun. When God said wait, He is still another living God. Sabi nga sa Psalms 46:10. And know that I am God. Ano yung sabihin nun? Wait! Tingnan mo kung paano ko ipakikita sa iyo kapangyarihan ko bilang Diyos mo. When you cannot wait, makikita mo ba yung power ni God sa iyo? Hindi na. Hindi ka makapagkita eh. Huwag ka muna mag-abroad. Wait, meron ng magandang house sa Pilipinas, pinakalog sa iyo. Higit pa sa mag-a-abroad ka, hindi ka makapagkita eh. Pero maganda yung offer. Pumunta ka sa abroad. Oh, wait ka, Sister May. Pwede ka na mag-makeup dito sa Pilipinas. Wala ka mag-hostess ka dyan ah. Wala ka mag-hostess ka mag-malik yan dyan ah. Ay, yan nga pangalan eh. Sinabi ni Lord, mag-makeup ka na lang dito. Kikita ka. So, don't worry about what God said. Diyos yung nagsabi eh.
God said, wait. And sabi niya, you will know that I am God. Makikita mo na Diyos ako kapag nag-wait ka. And then, if you cannot wait, wala. Nalagpasan mo sana yung pagpapala na darating sa'yo. Bless po ba tayo? Amen. Ito, papatuloy po ba natin ito? Amen. Okay, ano lang, tatlo na lang. Let's be happy because God because God cares. Hindi ka ba nagiging masaya kapag nalaman mo that God cares for you? Yung boyfriend mo lang pag sinabi ng I care for you, gagawin na kayo. Kikilig-kilig na kayo. Boyfriend mo lang yan. I care for you, I love you. Boyfriend mo lang yan, pero kulit to the most na. How much more kapag ang Diyos na nagsabing, I care for you. What makes us happy? Hindi makakapagpasaya sa iyo? Makakapagpasaya. Sino ba yung Diyos? Yung Diyos na nagbibigay ng lahat. Pinanggagalingan ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. God cares, especially for humble persons. Tingnan natin kung bakit nabanggit din dito. Ano yung mas madaling gawin? Ang maging mayabang o maging mababa? Mas madaling maging mayabang? Hindi. Mas madaling maging mababa. I will explain it to you now. Mahirap ang maging mayabang. Kaya hindi pinagpapala ng Diyos yung mayabang. Hirap na sila, hindi pa pinagpala. Ano yung mas low maintenance? Yung mayabang o mababa? Wala, nakaka-relate na kayo. Masyadong yung maintenance ng mayabang. Masyadong malaki. Yung mayabang, palaging mayroong dapat i-maintain ang image. Wala na siya trabaho, pero kailangan makapustura pa rin. Image niya yun mayabang siya. So may pressure. Mayroon din siyang insecurities. Lagi kinakabahan na baka hindi ka ma-maintain yung pagiging image na mayaman. Nakatulad ng mayabang, naghihirap na, wala namang iulam. Paglabas niya, mayroon na papisalit ang ulo ng balik para mo makapag-mayabang niya. Wala namang makain pag nag-post sa Facebook. Parating, gumali na siya, ganyan, nag-imbita rin siya. O, nasa Hilton Hotel ako. Nag-imbita lang siya. So, dito, if you want to be happy, you want God's care, be humble. Nakasunod sa Bible yan. Nasabi po sa chapter 4:6, James 4:6, ngunit siya nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, katapos magbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. He resists the proud and give grace to the humble. So kung ang Diyos hindi natutuwa sa mayabang, pero hindi naman ng tao. Ito po nakikita natin sa verse na ito. Sinasalangsang niya yung mga mapagpataas, yung mga palalo, yung mga mayayabang. At binibigyan niya ng biyaya yung mga pagpakumbaba. Hindi lang naman ang Diyos Sino ba sa atin ang pinagigiliwan natin? Ay, balo mo na. Bless ko ang kayabang. Sinabi mo na ba sa driver nyo? Gusto kita kasama, ang yabang mo. Bagong. Upward. Kahit tayo, kung ang Diyos, hindi niya pinagigiliwan yung mga mayabang, yung mga matataas, ang pulit, kaya rin naman Sino yung ginagawa natin? Yung mga mapagpakumbaba. Alam niyo, kasi nasitan, lagi tayong lumukot. Hindi kaya ka maging mayabang para hindi matuwa ang Diyos sa'yo at hindi matuwa yung kapwa-tao mo sa'yo. Amen po ba? Yes! Gusto ng kalaban, kung ang gusto ng Diyos, kapipasaya ka, opposite ang gusto ng kaaway. Hindi na maging malungkot ang Diyos. Payayabangin ka na payayabangin. Hindi, mamayabang na mamayabang. Ano yung anong sagot ba? Malungkot ka, wala ka na maging interview ka. Wala nang sasama sa'yo.
Ang Diyos na iinisan ka. Ang Diyos hindi ka kawaan. Ang Diyos hindi ka bibigyan ng pagpapala. So, you want to be happy? Be humble. Maraming po natin yan. Maging mababa po. Maging si Kristo ay naging mababa. Hindi siya naging mataas. Sa pagiging Diyos niya, hindi niya pinakitang siya Diyos. Nagbuhay mababa siya. Nung nabuhay sa mundo. This has to be happy. Why I'm happy? Because God keeps the proud in check. May ibig sabihin ito. Katulad ng mayabang ito. Ang mayabang laging nakakatikim ng pagtuloy ng Diyos. Laging napapalo. Pero kapag anak ka ng Diyos at dumadaan ka sa pagtutuloy, maging masaya kasi nakikita mo ang tunay na ikaw. May pag-asa maging humble. Kaya kung tayo ay mayabang, mapagmataas, proud, o pride, matuwa ka kapag itinutulit ka ng Panginoon. Itinababa ka nga dyan kasi gusto ko ng pagpalain. Sino bang ama ang hindi papalo sa kanyang anak? Anyway, anak mo din o. Papaluin mo ba yung kapatid bahay mo? Anak mo kapatid bahay mo? Matuwa ka kapag itinutulit ka ng Panginoon. Matuwa ka kapag sinasabi ng Panginoon, ay masyado kumakas. Baba ng bagyo. Kasi mahal ka ng Diyos. Kasi God loves you. God cares for you. Ayaw ka nang mapahamak. Gusto ka niya bigyan ng pagpapala, kaya ka niya itinutuloy. Kasi mahal ka niya. Kasi Romans 12:19. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Sa halip, bigandaan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang pagganti, ako ang gaganti. Sabi ng Panginoon. Ito po ay related dun sa ating na unang pagsasabi dito that we have to be happy because God keeps the proud in check. Yung mga nag-aalpusta sa inyo, yung mga taong wala ka namang ginagawa, chinichismis ka. Yung mga taong hindi mo naman deserve yung treatment na binibigyan sa'yo, parang hindi siya fair sa'yo. Parang kinakalaban ka niya. Parang yung gusto na mangyari, na-down ka. Ang sabi dito, you have to be happy kasi God keeps the proud in check. Magbibigay sulit sa Panginoon. Hindi magtatagal, ahawakan siya ng Panginoon. Hindi magtatagal, papaluin siya ng Panginoon. Sabi dito, ay nakahagod mo lang. Ay nakagaganti. Nung pagkakasama ka, munyapahan ka sa. Nung pagkakawala ka, munyapahan ka. Kung may ginagawang kaalimanan sa'yo, huwag mo lang lumasan ng kaalimanan din. Alam mo kung bakit? Ang sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. Ako, nasa akin ang pag-iiganti. Of course, we will not pray for that person na gantihan si Lord. Pero, tunay na, nasabi dito, huwag ka na lang lumaban. Ako ang lalaban para sa iyo. So, you have to be happy kasi God said, vengeance is mine, I will repay. Last one. Reason to be happy is because God protects His people from angry enemies. Kapag may nagagalit sa inyo at nagbabanta, sa Panginoon kayo magsumbong. Ginagawa ba nila? Yes. Iiyak niyo sa Panginoon. Igaganin yung Panginoon. Lord, kapag napupulit ako ko talagang magagawa. You're happy kasi meron kang among Diyos na nasusunod na lalapitan 24/7 nandun siya pwedeng makinig sa'yo. Ang sabi ko sa awit 137, bagamat ako'y lumakad sa gitna ng kabalabagan, iyong bubuhayin ako, yung iunat ng iyong kamay laban sa buot ng aking kaaway at pilipas ako ng iyong hangin. With the right hand is save me, sabi ito. Sa tao, may limitasyon ng pagkulong. Yes, you can seek help from a friend, from a pastor, from a sisters. Pero may limitasyon sila eh. Pwede silang
they can comfort you. But meron silang hangganan. If you want to be 100% na mag-comfort ka, isumbong mo kay Lord. Igagamit ang Lord. Kahit i-help you, sabi dito, iuunat ko, iuunat yung kamay laban sa po ng aking kaaway. See? Aabutin niya yung kaaway mo. Siyang bahala sa kanya. Magsundo ka lang sa kanya. At ililigtas ako ng iyong kanan. Kapag kailan ka lumapit, unlimited help. Naniniwala ko ba tayo mo? Walang limitasyon ng Panginoon. Lahat ay kaya ng gawin. Walang imposible sa Diyos. Trust ka rin it will make you happy. Ilang taon na kayo, ilang sakit na ba ang pinagdaanan nyo? Ilang pangapangalit ka ang pinagdaanan ng buhay mo? Ilang pagtatangkada ng iba na sinahin kayo, pero buhay pa kayo rin ba? Nakuha kasi ka. Nakupang ka ba? Ay, sorry. Isang patuloy, God is alive, God is good. Kasi alam mo, hindi ka pinababayaan. Hindi na sa ating ibig na kanya eh. Tapos sasabihin mo, pinababayaan ako ni Lord. Magkaroon ka ng problema ngayon, hindi na ako tutulungan ni Lord. Bilangin mo yung blessing mo sa nakaraan. Bilangin mo yung iniligtas ka ng Diyos. Bilangin mo yung nagkasakit ka, pinagaling ka ni Lord. Bilangin mo yung wala kang pera, diligyan kang pera ni Lord. Bilangin mo yung mga pagkakataon na wala makain yung anak mo, may makain sila. Kasi binigyan ni Lord. And then ngayon may problema ka, sasabihin mo, ito ka ba Lord? Ngayon natin ginagawa. Ang pagkagala sa Panginoon yan. Create niya ni Lord ang buong universe in just 6 days. Tapos ang problema mo, pag-halip-lit, sasabihin mo, Lord, nagtagal naman. Well, be still and know that I am God, sabi ng Panginoon sa ngayon. Maghintay ka. At the end of the day, pasasayin kita. At the end of the day, mararamdaman mo ang aking pag-ibig, ang aking pag-share sa iyo. Namatay ka man, panalo ka pa rin. Walang talo kapag Kristiyano ka. Meron kang bagabag, meron kang dalahin, panalo ka. Paano pag namatay ka? Panalo pa rin. Kasi ang sabi sa Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Pasalamat ka pa rin, wala kang pwedeng pagkala, wala ang Diyos. When you die, God is there. Ang sabi dito, kapag namatay ka, blessing pa rin. Bakit? Kasi pinamuhay mo si Kristo. Ito yung ibig sabihin dito. When I was alive, Christ lives in me and I live for Christ. I live for Christ. Binigay ko yung buhay ko kay Kristo and when I die, it is gain, it is not loss. Kaya nga ba, ang buhay Kristiyano, mayroon kang problema, wala kang pagkain, wala kang pera, mamatay ka, always a blessing. Kasi bakit? God is always there for you. Amen po ba? Anak ka ng Diyos. Everything that happens is a blessing. For a Christian, everything that happens is a blessing. To those who love God and to those who are called according to His purpose, always a blessing. Lahat ay magkakalakit-lakit for your own good. Ngayon, hindi ka pinagpala ng Diyos. Ngayon, hindi ka pinag-approve ng Diyos. Bakit? Alam niya, meron kang pagpapangang darating. Mas higit doon sa iniisip mo. Dating kamatayan ay nakakatakot isipin. Ngayon, kilala mo na si Diyos, si Lord. Death is already a blessing. Happy ka pa rin. Kasi alam mo, may mas magandang buhay na naghihintay sa'yo kapag namatay ka. The Bible said, yung blessed yung heaven. Kung ano yung nasa heaven, hindi mo pa nakita. Nothing in this world. Kung ano yung laman ng langit, wala dito sa lupa. Very exciting. Kung gano'n po, nai-excite tayo kapag pupunta tayo ng Amerika, di ba? Excited kasi hindi pa nakita sa Pilipinas yung nakita sa Amerika. How much more of heaven ang pinag-uusapan? At isang nakakasiya doon, heaven will not be heaven if there is no God there. Ang mas lalo nakaka-excite, when you go to heaven, makakasama mo yung nagmamahal sa'yo. Jesus Christ. Diba?
Ngayon, nakakasama natin siya sa spirit. But when we are there, makakasalungan mo na siya. Makakasama mo na siya kapag kinakain ka. Makakasama mo na siya kapag ikaw ay namamasyal. Very exciting po na. Yes, walking the dinosaur. Kung dito, nag-walking the dog ka. Pagdating doon, alam niyo po ba nakasulat sa Bible, sa Revelation? Yung na matatapang dito, mababangis, para mga probinsya na doon. Ang aamo, kaya nga sabi ni Sister Elia, kung dito nag-walking the dog in the morning, in heaven, nag-walking the dinosaur ka. Mabait sila eh. Wala nang masarado yun. Wala nang stress. Wala nang masungit. Pag-aalaga lang ng hashtag, yun yung mag-free. Okay, sila. Ganyan lang siya. Ahas. Pwede mo ba ito? Hindi ahas. Ahas. Ahas nga eh. Ahas. Sabihin na. Ahas. Last verse. Ang sabi dito, even though I walk through the darkness of valley, I will fear no evil because you are with me. See? Ano yung mga valleys sa buhay natin? Di ba yung valley pag ganun? Minsan nasa taas ka, minsan masaya ka. Ang life po, full of valleys. Minsan masaya ka, minsan palatag ka, minsan mayaman ka, minsan naghihirap ka. Ang sabi dito, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. Bakit? Bakit hindi ka mag-isip na masama? Because God is with you. Always say amen. Amen. Yes. Wala nang fear. Wala nang kahit na mabuto ka pa, kahit na magkasakit ka pa, hindi ka na matatakot. Kasi God is with you. Ito po ay mga 8 dahilan para sumaya ang isang tao. Pero may napansin pa kayo? Ako may napansin. In order to be happy, pinakikita sa 8 ating nabanggit, lahat ng kaligayahan ay dahil ng galing sa Diyos. Tapos nila, yung gano'n, kung isinulat ko, walang nakasulat doon, naging happy ka kasi may cellphone ka. Naging happy ka kasi may kotse ka. Naging happy ka kasi maganda yung work mo. Walang nabanggit na gano'n dito. 8 reasons why you are happy kasi all focused on God. They are all from God because of the presence of God in your life. Many people are sad because they seek happiness outside of God, away from God. They seek happiness from people and from material things. Kaya nga ang isang tao na nakasentro ang Diyos sa kanyang puso, sa kanyang damdamin masaya yun. Kahit pa may mga bigati, may suliranin, may lungkot. Pero dahil hindi siya nagigiba, dahil Diyos ang sentro ng kanyang buhay. Gusto ni Diyos lagi siya number 1. Kapag ang tao o bagay yung ginawa mo number 1, mawawa ka. Lahat lang yan kasi mawawala. Pero kapag ang Diyos ang number 1 mo, God will remain in you forever. Sino ang number 1 mo? Tatanong mo mo. Is it God? Is it material things? Is it your wife? Is it your brother? Or is it God? We are bodies and we are spirit. Buhay sa laman at buhay sa espiritu. Kapag ang buhay ko sa espiritu ay masaya, kaya ano itong dalhin sa napakagulong buhay mo sa laman. Mangingibabaw yung espiritu mo. Pero kapag ang buhay mo sa laman ay masaya, pero payat ang espiritu, mababaw. Magagapi ka. Magagapi ka ng kahirapan, magagapi ka ng problema kasi ang espiritu mo ay hindi siya mag-isya. Happiness can be a decision. You can decide to be happy or you can decide to be sad. Kadalasan malungkot ang buhay kasi yun ang pinili natin buhay. Aminin natin kami. Pinili mo yan eh. Choice mo yan eh. Tapos isisihin mo yung Diyos kung bakit nandiyan ka ngayon. That was your decision long time ago. Nandiyan ang gabay ni Lord, pero hindi natin siya pinakinggan. At ang sa atin pa rin, ang laging nasusunod. The way to be happy is to praise God with all your heart. Praising and worshiping God came from a decision. Nung nag-praise tayo nila dito, you were so happy.
Amen po ba? And that was the decision you made. To praise God, to worship God, not just to make God happy. Because, alam mo, magiging masaya ka pag pinunin mo ang Diyos. Okay. When you sing to the Lord, it will lift up your spirit to God. And while doing this, it will remind you of God's goodness in your life. People, kung kayo din mga knowledge ko. And that will make you truly happy. You cannot be both happy and sad. Choose to be happy and you will not be sad. This time, sa sarili natin yung silang ng Diyos. Uulitin natin yung pag-out natin ngayon na. It's up to the Holy Spirit to inspire our leaders to what to sing. But one thing for sure, we will decide right now to be happy. Happy in praising the Lord. Happy in worshiping God. Happy in giving thanks to the Lord. Happy in glorifying God.